So kung naghahanap ka ng running shoes na pwede kang sabayan sa mga speed workouts mo, sa race day mo, sa long runs mo, kahit magkahalong pace pa yan, mabilisan na pace or easy pace, tapos malapad yung paa mo, gusto mo ng komportableng sapatos, baka ito na yung hinahanap mo. Ang 361 degrees Flame 5 Mix. So bale, itong hawak ko ngayon is size 11, tumitimbang ito ng 275 grams. Hindi siya ganun kabigat, hindi rin siya ganun kagaan. Pagdating naman sa stock height, sa harapan nito is 28 mm, sa likuran naman is around 35 mm. 7 mm yung drop, pero excluding pa yon sa kanyang insole. Now, kung isasali natin yung insole niya, naglalaro siya sa around 32 mm sa harap, tapos sa likuran is around 39 mm. So magkalapit na sila in terms of stock height dito sa sapatos na naipakita ko na rin dito, itong Flame 5. Ito, halos magkapareha na sila. So in other words, mataas yung stock height nitong sapatos na to. Now in terms of build quality, kagaya rin siya ng ibang Flame series ng 361 na nasubukan ko na. Pulido yung pagkagawa niya. Yung upper material niya, gawa sa jacquard, tapos napaka-breathable. Itong toe box lang, kapansin-pansin yung mga butas niya. Dito sa gilid, magkabila ang gilid yan. And then, nagbibigay structure sa sapatos na to, yung overlays niya. Ayan, yung overlay. Tapos, ganun din sa kabila. Tapos, dito sa toe cap niya, so far, maganda din yung rigidity na nabibigay ng sapatos na to. Mapapansin din natin na malapad itong toe box niya. Actually, sa lahat ng Flame series na sapatos ko, ito yung pinakamalapad talaga. Ito yung pinaka-friendly. Siguro kung friendly man yung ibang Flame series na sapatos pagdating sa mga wide-footed na mga tao, ito yung pinaka-friendly talaga. Foot shape ang kanyang toe box. Ayan. Now, ang kanyang sintas, good enough yung haba para sa runner's loop natin. Tapos, serrated din siya. Pero kakaibang pagka-serrated, yung isang side lang yung merong parang ngipin. Yung kabila, smooth lang. Now, pagdating dito sa kanyang tamang-tama lang yung padding, hindi ganun kakapal. And then, meron din siyang gusset or meron siyang strap sa magkabilaan. Dito naman sa heel collar niya, hindi rin ganun kakapal yung kanyang padding. Now, yung kanyang heel counter, matigas. Ayan. Tapos ito naman yung kanyang insole na around 4 mm. Ayan. So hindi siya ganun kakapal. Bale itong midsole niya gawa sa aliphatic supercritical foaming process. So kung mapapansin din natin, seamless yung design ng kanyang midsole. Kasama yung kanyang carbon plate. Kasi ang gamit dito ng 361 is yung tinatawag nilang integrated molding technology. So wala tayong makikitang layers ng kanyang midsole na pinagdikit. So mas maganda yung durability niya. Tapos mas magaan din. Now gaya ng nasabi ko kanina, ang sapatos na to is carbon plated. Ayan, meron siyang plate dyan. Tapos makikita din natin yung plate niya andito sa gilid na pataas yung direksyon. Nakakatulong to sa stability ng sapatos na to. Kasi isa to sa mga sapatos na talagang napakaganda ng stability. Kahit na medyo mataas yung kanyang stock height. Now, ang plate niya, hindi kagaya ng ibang plated shoes na isang buong carbon plate. Ito merong mga butas-butas na somehow nakakatulong daw para hindi masyadong matigas. Pero so far, medyo matigas yung kanyang plate. Para sa akin lang. Although nabibend naman, pero andun yung tigas. Ayan, matigas siya. Well, kung ikukumpara natin sa plate ng Flame 5, tingnan lang natin. Ito, mas matigas. Tapos kapansin-pansin din yung kanyang front rocker na nakakatulong din somehow sa ating mga takbo. Para patulungan tayong maging smooth yung transition ng ating bawat apak. Tapos itong midsole niya, andun yung pagiging responsive, andun yung energy return na hinahanap ko sa isang sapatos. Initially, nung tinakbo ko siya or sinuot ko siya, mga around 1 to 3 kilometers, hindi ko masyadong nako-compress itong midsole niya. Especially dito sa 4 foot kasi 4 foot striker ako. Pero so far naman, nang tumagal, napansin ko naman na lumambot siya kahit papano, nagsisink in na siya kahit papano. Pero yun nga, initially talagang mapapansin mo dito, relative sa ibang Flame series ko na sapatos, ito yung, para sa akin lang, ito yung medyo matigas talaga. Although yun nga, habang tumatagal yung takbo ko, napapansin ko na lumalambot siya kahit papano. Pero in fairness, yung pagiging matigas niya, hindi harsh. Katulad lang din siya ng X-Step 2000 5.0 Pro ko na matigas pero hindi masakit sa paa. Saka kahit na carbon plated to, hindi niya binabago yung running mechanics ko. Saka hindi ko rin naramdaman dito na pinipilit niya akong patakbuhin ng mabilis. So kahit sa warm up ko pa lang na around 6:30 or 7 minute pace, wala akong naging problema dito. Now ang kanyang outsole naman is ito. Maganda yung coverage, tapos RPU yung material na gamit, which is proven and tested ko na pagdating sa mga 361 degrees na sapatos ko, maganda yung durability, maganda yung kapit.
And so far sa testing ko naman, wala akong naging problema sa traction nito. Saka kung mapapansin din natin, yung kanyang outsole, good enough yung kapal niya. So I'm sure magtatagal itong outsole niya. Now pagdating sa actual experience ko ng sapatos na to, kasi itinakbo ko na siya ng around total of 7 kilometers. Bale, sa 7 kilometers na yon, around 2.5 kilometers doon is yung interval session ko. Anyways, ito yung mga nagustuhan ko sa sapatos na to base doon sa experience na yon. Unang-una kong napansin dito is yung napakagandang comfort na nabibigay ng kanyang upper. So far, yun nga yung nasabi ko earlier, sa lahat ng Flame series na sapatos ko ng 361, ito yung pinaka-komportable in terms of upper. Foot shape yung kanyang toe box area, which means kung meron kang malapad na paa or kung ayaw mong masyadong masikip yung mga daliri mo sa paa, ito yung sapatos na pwedeng-pwede sa'yo. Tapos idagdag mo pa doon yung comfort na nabibigay ng pagiging breathable ng upper niya. Saka isa rin sa napansin ko na nagbibigay yun nga comfort sa mga paa ko during sa pagtakbo ko nito is yung malapad niyang footbed. So far in terms of stability talagang maganda yung sapatos na to. Pero yun nga, in terms of yung liko natin, medyo hindi siya ganun kanimple. Now worth noting na itong gusset niya medyo mahaba or itong strap niya dito sa tang medyo mahaba. To the point na nung first time kong sinuot to, hindi siya ganun kaganda yung placement. Bali, nalukot siya. Hindi ganun kakomportable yung midfoot area ko. So, ang ginawa ko, tinanggal ko, tiningnan ko, tapos inayos ko yung pagkasuot ko. So far, after nun, wala naman ako naging problema. Now, ang midsole niya, responsive, gaya ng sabi ko earlier, pero yun nga, matigas. Tapos, in terms of smoothness ng transition, so far, maganda yung transition nitong sapatos na to. Yun nga, hindi ka nito pinipilit patakbuhin ng mabilis. Pero in terms of mga steady state run, yung sub-threshold run ko, so far, napaka-effortless niya. I think yung isang factor na nakakatulong pagdating sa pagiging effortless niya sa mga steady pace na runs is yung stability ng sapatos na to. Tapos isa rin sa nagustuhan ko sa sapatos na to dito sa midsole niya is that napaka-protective niya. Para sa akin, ito yung sapatos na isusuot ko sa mahahabang runs. Mapa-training man yan or kung wala akong ibang sapatos na maisusuot, pwedeng-pwede to sa half marathon o kaya full marathon. Kahit nasabihin na natin na medyo matigas yung kanyang midsole, pero so far naman, at least meron pa rin siyang sink in at hindi naman or hindi ko napansin na sumakit yung paa ko dito. So gaya ng nasabi ko earlier, ito yung sapatos na kaya kang sabayan sa mga long runs mo. Kahit na yung long runs mo, mix of easy pace o kaya mga steady state pace or mabilis na pace. Anyways, pagdating naman sa outsole, I know and proven and tested ko na talagang magtatagal to. So kung naghahanap ka ng running shoes na komportable, yung upper, maganda yung kanyang stability, napaka-effortless nito pagdating sa steady state pace, tapos napaka-friendly pagdating sa mga wide-footed na mga runners dyan, baka ito yung sapatos na hinahanap mo. Ito yung 361 Flame 5 Mix.